paano mag-install at mag-setup ng hybrid record system. Unang-una muna pong gagawin, punta muna sa link. So makareceive po kayo ng link or makita ng link sa GC o kaya ay sa group na EdTech Nation. Sa post po doon, nandun po ang link at kung saan po ay makita nyo po ang ating installation files. So sa loob po nung link na yun ay meron pong dalawang files. Isa pong Excel file, ito po mismo yung ginagamit natin na system, at isang zip file. So ang zip file po ay dito po yung mga installation files po niya. So ida-download po natin sila pareho. Gawin nyo po, select muna yung Excel file, then download. Then select nyo rin po ang zip file, then download. So dapat pareho po silang ida-download. Ngayon po, pupunta po yan sa inyong download folder. Yan. So ito na po silang dalawa. I-move lang po natin or i-copy papunta sa ating desktop. I-paste nyo lang po. Yan. So ito na po yung dalawang files na kailangan natin. Ang zip file po ay naglalaman ng mga installation folders. So dapat po natin siyang extract. Paano po yung gawin? I-select muna po ang zip file. Right click. Extract all. Kaya po right click. Show more options. Extract files. Click po natin yan. Click ang OK. At ito na po siya. Ito na po yung folder na kailangan natin. Try nyo pong buksan. Pagbukas po natin dapat sa folder na to ay marami po dapat subfolder sa loob. Ano po? So try po natin buksan. So yan. Ito po yung mga subfolders nya. Ibig sabihin po tama pong pagkaka-install natin. Ano po yung mga dapat nating tingnan at malaman para masabi nating tama ang ating installation? Dapat pagbukas po natin ng folder ay ito po dapat agad ang laman. Pagbukas nyo po ng folder at meron pa pong hybrid folder na nag-iisa sa loob, ibig sabihin nagkaroon po tayong problema or pagkakamali sa pag-unzip or pag-extract ng files. So pag gano'n po nangyari, ang gawin po natin ay i-re-extract lang po natin siya at sundin po yung aking instruction. Ngayon naman po, pagka-extract nyo naman, for example, in-extract po natin ito at marami pong lumabas na mga folders. Ibig sabihin po nagkaroon po tayo ng pagkakamali or error. So ulitin po muli natin ang pag-extract. So delete nyo po yung mga lumabas na subfolders at ulitin po natin ang pag-extract. Ulit po, right click at extract all. Yun na po i-click po natin o kaya ay right click, show more options, extract files. So yun. At ito na po ang tamang extracted folder kung saan ang laman niya ay subfolder. So dapat ganito pong itsura ng folder na ma-extract po natin. Pag na-extract na po natin siya at nakasigurado po tayong tama po yung pagkaka-extract natin, pwede na po natin i-delete yung zip file para hindi po tayo malito. So yan, deleted na po siya. Ito na po yung dalawang files na kailangan natin. Isang Excel file at isang folder. So yan. Gagawin po natin ay i-unblock muna po natin ang file o ang Excel file kasi po ito po ay galing sa internet or sa Google. Ano po? So gagawin po natin ay right click. Tapos properties. May lalabas po ditong unblock. I-check po kayo unblock dyan. Paki-check po yung unblock na yon. Then, okay. Apply or okay. Mahalin po sa dalawa. Pwede na po nating buksan ang Hybrid Record Neo Excel file. I-select nyo lang po at double click. Okay, ay right click. Then open. Pagkabukas nyo po ng Excel file, nilalabas po ditong yellow na prompt. Nakalagay po ay Enable Content. Pag lumabas po yun, i-click nyo lang po ang Enable Content para gumana lahat ng macros. Ngayon po, kung naklik nyo na po yan, gagana na po lahat ng macros sa system at pwede na po tayo mag-proceed sa next step. Ngayon po, kung sakaling hindi nyo siya naklik,
Dahil for example po, nagmamadali po kayo, nalimutan nyo po i-click at hindi po gumagana lahat ng macros, ito po ang paraan para mapagana po natin siya. Ulitin ko po, gagawin nyo lang po ang step na to kung sakaling hindi nyo po napindot ang enable content. Ito lang po ang gagawin natin. Need po nating ma-access ang file. Ito po, itong file option na to. Katabi ng home, insert. So yan, kiklik nyo lang po yan. Options, Trust Center settings, macro settings, at i-select po ang enable all macros. Pag na-select nyo na po yan, i-click po ang OK, at i-click po muli ang OK, tapos i-close muna po natin ang file. Don't save lang po muna. Tapos, buksan po ulit natin, select, then double click, kaya ay select, right click, then open. Kapag nag-maximize na po ang inyong system, ibig sabihin po gumagana na ang macros niya. Proceed na po tayo sa next step. I-click nyo po ang auto-install. Yes. Installation successful. I-click lang po OK. I-minimize ko lang po ito saglit. Sa mga laptops po natin, iba-iba po ang lumalabas. After ng installation, dapat po may lalabas dyang shortcut. Ngayon, kung wala pong shortcut na lumabas, at hybrid folder lang po, ibig sabihin ay okay lang po yun. Kasi iba-iba po ang laptop. May laptop po na ang lumalabas ay shortcut, at meron naman pong laptop na yung folder pa rin po na hybrid ang nandun. Ano po? So sa case ko po ay shortcut siya. At may lalabas na delete this. I-delete nyo lang po yan. Sa loob po nito, dito nyo po ma-access yung mga PDF at iba pang ma-export files. Huwag nyo po i-delete ang shortcut na ito o kaya po huwag nyo rin i-delete yung hybrid folder sa inyong laptop kung sakali man na hybrid ang lumabas, hybrid folder. O kaya huwag nyo po siya i-rename at huwag nyo rin po ililipat sa ibang folder. May mga users po kasi na naglilinis ng desktop at nililipat sa ibang folder. So mag-error po siya kapag ganun. At huwag nyo rin po siyang i-rename tulad po ng aking sinabi. Tapos po nun ay balik na po tayo sa Excel file. Ito pong gagawin natin. I-click po ang login. System activation complete. Pag lumabas po ito, ibig sabihin po ay nag-activate na po ang ating system. Click the login button again. Click lang pong OK. Then i-click po muli ang login. Registration. Ito po siya. And registration tab. Then personal. I-type nyo po ang pangalan ninyo, all caps. At dapat po ay kumpleto or buo. Kasi ito po ang signatories natin. Ano po? Yung designation nyo po. Head or signatory. Ito po yung pumipirma ng mga forms nyo, rating sheets. Pwede pong principal, pwede pong head teacher o kaya ay master teachers. Sa subject group head naman po ay kapag senior high school. Commonly, ano po. Then, position, head na nagsasign. Then, click nyo lang po ang register. After nyo po i-click ang register, mawawala po yung laman nito. Okay lang po yon. Then, proceed po kayo sa school. I-select nyo lang po sa drop-down. Ito po ay base po sa mga nakapag-register sa link na aking ilalagay. Ano po? So, survey registration po yun kung saan i-type nyo po ang school at details na kailangan ninyo kung sakaling man na interested po kayo sa software na to. Kompletuhin nyo po. Select nyo lang po lahat yan. Then, i-click nyo po ang register. Muli, mawawala po ang laman na yan na ibig sabihin po ay nakapag-register na po kayo. Pagkatapos po natin mag-register, balik na po tayo sa access. Ito po ang access. Ano po? Then, username po ay DepEd, all caps. Ang password po ay tayo, all caps din po. Para makita ang inyong password, i-tick nyo lang po ito, show password. Yan, lalabas po ito. Yan, DepEd, all caps, username, tayo, all caps, password.
So, select nyo na po kung senior high school kayo, first semester, second semester. Kung junior high school or elementary or lower levels pa, pwede nyo pong i-select ang junior or elementary. Pag nakaselect na po kayo kung saan man pong level ang inyong tinuturuan, click nyo na pong proceed. Hello Deeped. Welcome to the hybrid record system. Kung napansin ninyo masyadong maliit ang interface ng hybrid para sa screen ng inyong laptop, need po natin siyang resize. Ano po natin siya gagawin? I-click nyo lang po ang zoom. May mga laptop po na masyadong maliit ang hybrid. So ganito po yung itsura kapag masyadong maliit siya. May mga laptop po na masyadong malaki ang screen, kaya magmumukhang maliit po ang interface ng hybrid. So ganito po ang itsura ng maliit na interface ng hybrid. Mapapansin nyo po na meron pong red letters dito or red indicators na nagsasabing masyadong maliit ang interface ng hybrid para sa screen ng inyong laptop. At need po natin siya palakihin. Para mapalaki po siya, balik po tayo sa zoom. Pwede nyo pong pindutin ang maalin sa tatlong buttons po na ito na aking preset, small, medium, or large. Sa case po ng aking laptop, siya po is small. So pag kinlik ko pong small, lalaki po siya ng konti. Auto repair activated. Yan, sumakto na po. Ang itsura po ng saktong hybrid ay ganito lang po siya. May konting itim lang po sa gilid. Buong-buo po ang buttons. Walang nag-overlap. Walang putol. Yan. Ngayon po kung wala po dito sa pamimilian ang laki ng inyong hybrid system sa size po ng inyong screen, pwede nyo po siyang i-decrease manually or increase manually. Ano po? Sumali po sa dalawang ito. Then, kapag na-resize nyo na po siya, ayon sa laki ng inyong laptop screen, pwede na po natin siyang i-save. Paano naman po ma-access ang link kung saan natin mada-download ang installation files ng Hybrid Record Neo? Sa description po ng video na ito ay makikita nyo po ang survey questionnaire or ang survey link. Pagsagutan lang po ang survey link na yon, at pagkatapos po nun ay nandun po ang mga steps na kailangan po natin gawin upang tayo po ay magkaroon ng access. So yun lamang po muli. Thank you po. Ako po muli si Sir Dennis Roman and God bless. Please follow my YouTube channel at Technovation, my FB page at Technovation, and my FB group at Technation. Follow, like, subscribe, and share. Thank you!